Hey, good morning. Happy New Year. Saka daw sa another year nga gi-extend sa Ginoo, and we are thankful to God. Amen. And I hope na because God has given us another year, we will be more passionate sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang tika luya, kundi nagtika aktibo sa pagpangalagad sa Ginoo kasi sa lipas sa mga panahon, there are people kasi Christians na nagtika luya na sa pagpangalagad sa Ginoo. Gitagaan sa kinabuhi, gitagaan sa mauping panlawas another year, but dili na mauyatom sa pagpangalagad sa Ginoo. But I hope nga sa kada usa sa aton nga dili sa aton kundi masigasig kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So and I want to mention it's a Wednesday prayer meeting. We invite you to attend prayer meeting because we need to be united po sa pagkakaisa. Kung wala pong panalangin, hindi magpapatuloy ang gawain sa lugar na ito. Tanging sa pagdepende, pagtitiwala lamang tayo bilang Kristiyano na kung saan nagpapatuloy tayo na matibay pa rin dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? So ngayong umaga guys, kung ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Timoteo, pakibukas po ng ating aklat o ng Biblia sa 1 Timothy chapter 6 at mayroon lamang pong 2 bersikulo na nais kong ibahagi ngayong umaga. Ngunit ito ay mahalaga na 2 bersikulo sa panahon natin. So, first Timothy chapter 6 verses 1 and 2. Basahin ko po sa English. Hintayin ko po muna kayo. Kung nandyan na kayo, pakisabi po. Amen. Amen. So, verse 1. Let us many bondservants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, so that the name of God and his doctrine may not blaspheme. And those who have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather serve them because those who are benefited are believers and beloved. Teach and exhort these things. Father, we come before you again and we thank you so much, Lord, sa bawat isa na tinipon mo po ngayong umaga, Lord, to honor you this day, to honor you, God, sa oras na ito. And thank you for the good weather, Lord, so that everyone will be able to come in this place na wala pong excuses, wala pong alibi, but Lord, they will come here na kung saan walang sagabal, and Lord, magbibigay sa iyo ng papurit pasasalamat sa magandang panahon nito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nakasama po namin ng iyong banal na Espiritu na tutulungan kami na maunawaan ang iyong salita. Hiling po namin na pangunahan mo kami, turuan mo po ang aming puso at baguhin mo na rin po ang aming puso. Tulungan mo po ang aming buhay na maging ayon sa iyong kalooban, na matupad ang iyong kagustuhan sa aming buhay, Panginoon. Huwag mo po hayaan na mamuhay kami, Panginoon, na ang sarili namin ang sentro, kundi palaging ikaw maging sentro ng aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pag-uusapan po ngayon, ito po ay tungkol sa mga Kristiyano na nagtatrabaho sa mga like company in our day, sa mga kung saan kami nagtatrabaho. Pero in their day, ito nagsasalita sa mga alipin na kung saan sila ay pag-aari ng isang tao. And even though itong chapter ay panibagong chapter na naman, ito ay karugtong pa rin sa chapter 5. And tandaan po natin na ang section, kung paano nagtapos ang section mula sa chapter 5 at paano ito nagsimula sa section sa chapter 5 and then paano ito nagtapos. And ang pinakapaksa dito ay ang pagbibigay ng honor or pagpaparangal. And still we saw it sa chapter 5 verse 3 sa mga widows, sa mga wala nang inaasahan, sa mga balo. And pangalawa sa verse 17, chapter 5 verse 17 sa mga elders. And this is strong evidence na to include these verses in the context of Paul's exhortation na kailangan sa church. But also notice na in verse 2, nagtapos sa verse 2, sinabi ni Pablo dito, kung mapapansin niyo, teach and exhort these things. O sa Tagalog, ang sabi dito ay ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. So, again, dito naman ay tumutukoy, ang pinag-uusapan dito ay sa mga alipin, mga slaves. Alam niyo po ba, sa panahon ni Apostle Paul,
nang sinulat niya ito, ang letter sa kay Timothy, ang kalahati ng population ng imperyo ng Roma ay, mga alipin. About 50 to 60 million people were slaves, mga alipin. And ito ay practices, ito ay common sa panahon nila na may mga alipin. Mayroong dalawang pamamara o pangyayari upang maging alipin ka sa panahon nila. Una is na sakop ang lugar nyo at ikaw ay ikukunin upang alipinin. So, but mayroong mga alipin na professional na nagtatrabaho sa gobyerno at mayroong mga alipin naman na mga illiterate. So, kapag nasakop ng Roma ang isang lugar, kukunin nila ang mga taong gusto nilang ibenta para maging alipin ng mga buyer. So, binibenta nila ang kanilang mga tao na nabibihag nila para maging alipin ng ibang tao. And ang isa pang bagay is maaari kang mag-alipin dahil malaki ang utang mo. Sige ka utang, wala ka ng pambayad, so ikaw na lang pambayad. Ikaw ay magiging alipin dahil wala ka ng pambayad. So, yun yung pangalawang way na kung paano magiging alipin ang isang tao sa panahon nila. So, yung slavery ay ito yung naging problema kasi yung boss, yung master, kung sa atin tawag natin boss, sa kanila master, ay naging Kristiyano. At yung slave ay naging Kristiyano, na-convert sa pagiging Kristiyano. Ang sabi sa Bible, walang master, walang alipin, lahat ay pantay-pantay kay Kristo. Paano yun? So, sasabihin ng alipin, tingnan mo sa Bible hindi dapat akong alipinin dahil tayo ay pantay-pantay kay Kristo. This is talking about sa ating standing kay Kristo. Pero when it comes kasi siya ay may utang, or sa ating panahon, kung ikaw ay employee, kailangan mo magtrabaho dahil binabayaran ka. Tama? Dapat magtrabaho ka. Hindi ka sabi, Kristiyano ka naman okay, kahit easy na lang ako muna kahit hindi muna ako magtrabaho sa araw na ito kasi Kristiyano ka naman So hindi ganon. No, taking advantage 'yon. Taking advantage sa grace na ibinigay or sa benefits. So kailangan dapat niya bilang slaves ay dapat i-honor niya ang kanyang, makikita natin dito sa ating passage, i-honor niya ang kanyang master at kailangan niya gawin ang kanyang tungkulin. So, at sasabihin natin ngayon, ano naman ang pakikaw, pastor? Wala naman siguro niya kinalaman ngayon sa panahon natin. Again, sinabi ko pa lang kanina, although sa ating country wala nang slaves, sa ibang country may mga slave pa. Yet, you will discover na importante pa rin itong passage kasi yung principle na maaaring i-apply dito, i-connect dito ay sa mga nag-hire na mga tawag sa mga nagtatrabaho sa nag-hire or sa mga manggagawa. Ito ay nagsasalita sa mga hinire o sa mga manggagawa. If you are an employer or kung hinire ka na magtrabaho para sa kanya, ano dapat ang iyong example bilang Kristiyano. So, again, yung principle dito stated na yung application dito is in employer relationship or in any situation in which ikaw ay inaasahan na magtrabaho dahil hinire ka, binabayaran ka para magtrabaho. So, you get paid for your work, di ba? Hinire ka nga para bayaran ka. But, again, sa panahon nila, kung ikukumpara natin sa panahon nila, they did not get paid sa anumang ginagawa nila. They work only para sa kanilang matutuluyan and sa kanilang pananamit, para magkaroon sila ng kasuotan at para may pagkain. Kasi nga, sila ay bihag, dalawang bagay kung paano ka magiging slave, bihag, binenta ka, o pangalawa, ikaw ay napuno ng utang at hindi ka na makabayad at ang iyong ibabayad ay magpaglingkuran ang taong pinagkakautangan mo. So sa kanila, di ba sa atin, di ba sa ating panahon magsisweldo like quincenas sa Manila, quincenas katapusan. So sabihin natin, yes, thank you Lord na may sweldo, pero sa kanila walang sweldo. And sa ating panahon, pag Friday, tapos na yung trabaho mo. Sa weekend, di ba? Sa iba, ang weekend, Saturday, Sunday, wala na. So sasabihin mo, thank you, Friday na liwat, so break na. Pero sa kanila, wala silang break.
They were slave 24 hours a day sa kanilang buong buhay. Kailangan nilang paglingkuran ng kanilang master at may kukunting pag-asa lamang na sila ay mapapalaya sa pagiging alipin. So as we come back sa ating text na binasa, na mapapansin natin na ito ay commands sa mga slaves. And dito ay dinemand ni Pablo sa mga slave na dapat na i-honor nila ang kanilang master, dapat na maging mabuting testimony sila. At as a Christian, ito perme ang dapat na inaalagaan natin, dahil kung hindi natin inaalagaan ang testimony natin, alam mo kung sinong mapapahiya, hindi lang ikaw, kundi ang Panginoon sa buhay mo. Ang Panginoon sa buhay po natin. So, kailangan na proteksyonan nila ang gospel rather than i-discredit. Rather than sabihin ng mga master, especially mga unbeliever, paano ako maniniwala sa sinishare mong gospel, sa buhay mo nga, hindi nga na salungat naman ang nakikita ko. So ito yung bagay, yung simpleng sinasabi dito ni Pablo, na proteksyonan ninyo ang yung testimony, na hindi ma-discredit ang salita ng Diyos. And for us today, again, sa context today, paano relevant ito today, ang sinasabi dito is, ano ang sinasabi ng Panginoon when it comes sa atin ng mga Kristiyano kapag nagtatrabaho tayo, pag hinire tayo, kapag may nagtatrabaho tayo sa isang tao. Number one is working with a good testimony. Tayo po ay maglingkod, magtrabaho na iniingatan po natin ang ating testimony. Balikan ko po uli sa verse 1, ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Sabi po sa English translation, let us many bondservants are under the yoke. Alam niyo po yung yoke, yung pareha sa karabaw ba, na yung pinapatong sa karabaw, tapos siya ay, di ba, sa mga parangkopra, mayroong kangga, ilinalagay sa katawan ng karabaw, tapos ang karabaw ang naghahakot ng nyog. So, yung ibig sabihin ng yoke dito ay ito'y simbolo ng pagiging alipin, na mapapansin natin sa Leviticus chapter 26 verse 13. And since na ang slaves ay hindi na mababago ang kanilang sitwasyon, pinayuhan ni Pablo dito kung paano nila baguhin ang kanilang pananaw sa circumstances. Kasi ang hirap po na magiging slave. Halimbawa, kung nagpapahinga ka sa gabi, tatawagin ka ng amo mo, alas 12 ng gabi, mabigyan mo nga ako ng tubig. Kailangan mo bubuhat para paglingkuran ng iyong amo 24 hours a day. So, obligado ka na maglingkod dahil slave ka. So, ang kanilang pagtingin na ang kanilang naranasan napakahirap. So, parang hopeless na sila na mapalaya muli, ma-free sila pagiging, maliit na lang ang kanilang pag-asa na mapalaya sila sa pagiging alipin. Pero kahit mahirap ang kanilang nararanasan, ang mahalaga ay yung kanilang perspective, ang kanilang, kung paano ang kanilang pananaw sa mga problema na nararanasan nila. Nais ko pong basahin sa unang Korinto, Kapitulo 7. Unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 1. Ikaw ba isang alipin nang tawagin ka ng Diyos? Huwag ka nang mag-alala tungkol doon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. And verse 22, ang taong alipin nang tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Sa madaling salita ay dito, na ang alipin ay dapat na itong naging Kristiyano na alipin ay dapat na isipin niya na siya ay higit sa lahat alipin ni Kristo. Siya ay maglingkod na ginagawa niya para sa Panginoon, para magkaroon siya ng kalayaan sa kanyang buhay. And so again, kapag ito ay ginagawa niya para sa kanyang master, it's a burden. It's a burden. Pero pag ginagawa niya ito, naglilingkod siya ginagawa niya ito para sa Panginoon, then dito na nagbabago ang kanyang perspective. No? And yung burden na nasa puso niya, nasa kanya, ay mawawala kung siya ay naglilingkod. It's like sa pagsisimba. Kung ginagawa natin para sa tao, sa paglipas ng panahon, magiging burden to.
Pero kapag ginagawa natin sa Panginoon, ito ay hindi po burden. Kahit anumang mga bagay na ginagawa natin, we should do it para po sa Panginoon, para hindi maging kabigatan ito sa ating puso, sa ating buhay. And sinabihan ni Pablo ang mga slave na sundin nila. May mga slaves na grabe ang kanilang kahirapan na pinagdadaanan sa kanilang master. At sabi pa rin ni Pablo, obey your masters. Ephesians chapter 6, basahin ko po sa Efeso kapitulo 6, versikulo 6. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo yung mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. See, again, yung punto dito is gawin nyo ang paglilingkod ninyo para sa Panginoon, na hindi para i-please ang tao. So, as a Christian, ito po yung dapat na dahilan kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin, hindi po para sa tao, kundi para po sa Panginoon. Hindi po para i-please ang tao, kundi ang Panginoon ay ma-please sa ating buhay. Kasi kailanman hindi natin ma-please ang tao. Susunog ang ating gantimpala. Mawala ang iyong gantimpala kapag ginagawa mo mga bagay na ginagawa mo para sa tao. Importante na lahat ng ginagawa natin ay iniisip natin, sinasabi natin, gagawin ko ito para sa Panginoon. Gagawin ko ito para ma-please ang Panginoon. Colossians chapter 3, verse 22. The same na tao pa rin ang nagsulat, si Apostle Pablo. Sabi dito po, if indeed you have heard chapter 3 verse 2, Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. So, verse 22, bondservants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as man pleaser, but in sincerity of heart, fearing God. So again, yung punto po dito, we can read a lot of passages po na sinasabi po na, again, yung point is, lahat ng ginagawa dapat natin ay dapat na para ma-please ang Panginoon at hindi ang tao. Bakit mo ginagawa mga bagay na ginagawa mo? Dapat ang reason is to please God, not to be pleasers sa mga tao. Hindi para palakpakan, hindi para maging pogi ka sa tao, maging beautiful ka sa tao, kundi there's only one reason to please God sa lahat ng ginagawa natin. So, dito sa ating passage, back in our passage sa 1 Timothy chapter 6, sabi po dito, anong dapat na gawin ng mga slaves? Ang mga lipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo. So, sabi ni Paul, dapat na i-count niyo yung masters na worthy of all honor ng paggalang. You could honor a master ng iyong paglilingkod without counting him worthy of it. Gusto ko yung sinabi sa English, count them worthy of all honor. Pwede mong gawin ang isang bagay na hindi mo pinaparangalan ang isang tao, o hindi mo siya worthy, iniisip na worthy ng honor. And that will make you miserable, kasi para kailangan mong gawin yan, you have to obey, and palaging burden sa iyong puso ang iyong ginagawa dahil hindi mo siya kinakount na worthy ng respect or worthy ng honor. It's like ito yung picture dito, nagtrabaho ko sa yung boss, tapos hindi mo gusto yung boss mo. Sinusunod mo lang yung boss mo dahil sa sweldo, pero hindi mo siya rinirespeto. So it's like that. So if you feel, sabi ni Paul, naalala nyo, na if you're serve na kung saan ginagawa nyo ito para sa Panginoon, to please God. And if you feel good na ginagawa mo ito para sa Panginoon, then you can feel the same sa tao na sa iyong boss. Kung hinire ka ng isang tao na magtrabaho,
sinasabi niya dito, makinig ka, kayong mga hinire, kayong mga under sa submission, sa inyong mga boss, sa mga nag-hire sa inyo, na maaaring mga unbeliever man o hindi, dapat na i-treat ninyo ang inyong mga boss na may paggalang, na may pagrespeto sa kanila. At ang dahilan, bakit sinabi dito, upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral, especially sa mga unbeliever na nag-hire po sa inyo, na pinagtrabaho ka and binabayaran ka, tapos hindi maganda yung record mo sa kanya. Hindi ka na i-hire sunod. Tama po ba? Hindi ka na pupuntahan niya, ay hindi ka na papagtrabahuin niya sa muli. Kasi hindi na maganda yung record mo, lalo na kung wala kang respeto sa iyong boss. At sabi dito, upang ang salita ng Diyos, ang aral ay ang salita ng Diyos ay hindi ma-blaspheme. Wala silang masabi, una sa Diyos, at pangalawa sa salita ng Diyos. Kasi yung English, yung sinabi sa English na aral is doctrine, at yung doctrine po ay tumutukoy ito sa patungkol sa Diyos, nagsasalita patungkol sa Diyos. Ang Bible ay nagsasalita patungkol sa Diyos. And kung hindi po maganda yung testimony natin, hindi lang po ikaw ang mapapahiya ang yung testimony, kundi ang Diyos na kiniklaim mo sa buhay mo. So, ito po yung dahilan na dapat na maging mabuti tayong workers. Dapat na ginagawa natin ang trabaho natin ng mabuti at may respeto tayo sa mga taong nag-hire sa atin. So, kung hindi mo i-honor sila, sabi mo hindi siya worthy of all honor, pastor, kasi yung amo ko, grabe, ang kaisog sa ito nga akong boss. Grabe, di rin maupay siya nga boss. So, again, ito ay pag sin na kung saan you don't obey to honor, to count worthy of all honor yung nag-hire sa iyo, na dapat na igalang sila dahil hinire ka para ikaw ay bayanan. As a Christian, you should be a good testimony bilang manggagawa. Dapat na ingatan natin yung record natin. Yung testimony, hindi lang kasi yung pagiging Kristiyano mo ang mapapahiya, kundi ang sinishare mo about kay God. Sabihin nila, paano kung maniniwala sa'yo about sa sinishare mong gospel? Paano mo maniniwala sa sinasabi mo, sinishare mo salita ng Diyos? Tingnan mo nga yung record mo, hindi nga maganda. So it's like hindi nga nabago ng salita ng Diyos ang buhay mo. And then you share to me about sa word of God. You share to me about God. Hindi ka nagkaroon ng epekto si God sa buhay mo. Hindi ka nagkaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay mo. At pagkatapos mag-share ka patungkol kay God. So, masisira ang reputation or ang testimony mo. So, they should protect the gospel and their testimony para hindi po lapastanganin ang gospel, ang salita ng Diyos. And dapat na kung ano yung kiniklaim nila, yun din ay nakikita sa kanilang conduct. So for a believer na Jesucristo, we should protect the gospel. Wala dapat maging dahilan para i-blaspheme ang gospel. And again, yung punto dito is, ulitin ko po yung punto dito, tayo po kapag may nag-hire sa atin na tao, kapag tayo nagtatrabaho sa isang tao, dapat na maging respectful po tayo sa mga nag-hire sa atin, sa mga boss, kung kanino ka man nagtatrabaho. Kasi kahit pangit sila, sabi yung pangit ng ugali ng boss ko. Kasi yung point dito ni Pablo is to win them to Christ. Through your testimony, kumbaga, yung action mo, connected siya sa gospel para ma-win yung unbeliever na nag-hire sa iyo, yung boss mo, para makakilala sila sa Panginoon. Kung halimbawa, secretary ka, tapos nagpalusot ka pera and nalaman, so hindi ka na makaka-win, hindi mo na siya mawi-win dahil sa testimony na pinakita mo. So yung point lang dito is, yung point po dito, hindi ka lang nagtatrabaho para sa pera dahil sa gusto mong kumita. Nagtatrabaho ka para to win them to Christ.
para madala rin sila sa Panginoon ng mga believer na boss, yung kung sino nag-hire sa iyo. So, your attitudes and behavior sa iyong trabaho ay dapat bisan sa workplace mo, nakikita si Kristo. Nakikita si Christ kahit saan ka man. Hindi po si Kristo nakikita dapat sa simbahan lang. Si Kristo ay dapat nakikita sa buhay natin kahit lumabas na tayo sa simbahan na ito. Amen? Minsan kasi, si Kristo nakikita lang sa simbahan, taas kamay, kanta, sa simbahan. Pero paglabas na sa simbahan, hindi na nakikita si Kristo. No, others tinatago si Kristo dahil ayaw nila na gamitin sila para makawin ng isang tao. Or others, ang iba paglabas ng simbahan ay iniwan na si Kristo. Paglabas sa simbahan hindi na Kristiyano. Sa simbahan Kristiyano, pero paglabas ng simbahan hindi na Kristiyano, wala na si Christ. So, yung sinasabi dito ni Pablo, dapat kahit nasa workplace kayo, kahit saan man kayo, dapat na makita si Kristo sa buhay nyo. Naunawaan po natin. So, maging mabuti po kayong testimony kasi ito po yung punto dito. Nais ko pong maintindihan niyo. Kapag kumbaga sa para sa magyagid ba, para sa usang tao lalaki na, or usang babae nga naruyag sa lalaki, tapos may siya nakita nga diri mapay. Ang tawag din, di ba, na turn off. Tama? So the same din sa atin pag mga Kristiyano, pag hindi natin iningatan yung testimony natin. Alam niyo po, hindi ka talaga makakadala ng tao sa Panginoon. Hindi ka makakadara. Waray ka madadara sa Ginoo. Imbis na madara mo sa Ginoo, ano na itatabo? Alam niyo sa field, di ba? May da scarecrow, may da mga latang ang gibubutang. Kaya naman, para bugawon ang mga tamsi. Imbis na gingkakabig niyo, gingkakabig po natin sila sa Ginoo, gimbubugaw po natin sa Ginoo. Kaya nga naman, tungod sa testimony nga diri maupay nga nakikita sa atong kinabuhi. Kung dili natin alagaan ang atong testimony diha kang Kristo, diri gud kita makakadarahin kalag tao sa Ginoo. Kaya, di ba, kung nano ang business sa Ginoo, unsa may negosyo sa Ginoo? Diri kwarta ha. Ang negosyo sa Ginoo ang pag-win kalag, ng pagkabig tao nga da sa iya. Muna ang negosyo sa Ginoo. Ato negosyo kwarta man. So, sa Ginoo ang pagkabig tao nga da sa iya. Kaya nga na importante nga kita makadasig tao, diri makatisod tao. Kaya hinayan tagod daton pagka Kristohanon nga dili ta makatisod. Kaya kung makatisod ta tao, di mo na siya madakabig sa Ginoo. Amen. Christian, ang atong negosyo ha. Kumusta man atong negosyo? Lumalago ba atong negosyo o lugi lagi hapon atong negosyo? Atong negosyo unsa atong negosyo? Pagkabig tao sa Ginoo. Amo na negosyo sa Ginoo. Mangyana ka na unsa may negosyo sa Ginoo? Ang negosyo sa Ginoo ang pagkabig tao nga da sa iya. So kita nakakakabig ba tao nga da sa Ginoo o nakakataboy tao parayo sa Ginoo? This year, I pray that this year 2024 kita gamiton sa Ginoo nga makadara kita tao sa iya. Amen. So pandua nga punto dito is working truthfully and diligently. Verse 2. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila mananampalataya, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan ng hindi nila paggalang sa mga ito. Sa halip, dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay mga mananampalatayang minamahal nila. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. So, yung mga Kristiyanong scenario dito, yung pangyayari dito, yung slave ay nagtrabaho sa isang Kristiyanong master. Yung alipin, Kristiyano. Yung master, Kristiyano rin. Pareho silang Kristiyano. So, sa panahon nila, mayroong mga Christians nga slave na nagtatrabaho sa mga Kristohanon din ng mga master. So, nasa workplace ka ng ang nagmamay-ari ay Kristiyano. At sinasabi dito ni Pablo kasi may temptation. Ang temptation ay i-take advantage. O Kristiyano naman yung boss ko.
Papatawarin naman ako ni boss kung malit ako sa trabaho. Papatawarin naman ako ni boss kahit na magpatamad-tamad ako sa pagtrabaho or maging disrespectful ako kasi Kristiyano, kasi sabi sa Bible, forgive. Kaya papatawarin ako ni boss kasi Christian siya. So, hindi dapat ganito. Mali ito na tinitake advantage mo ang yung Kristiyano na boss. So, dapat na ito'y mag-motivate sa iyo na mas lalo pang pagbutihin mo ang yung pagtatrabaho, to work harder, na maging blessing ka sa Kanya. So, again, paalala ko na ang tinutukoy dito, sinasabihan niya yung mga slaves na mga Kristiyano at hindi po yung mga master. So, si Pablo ay nagsalita din sa mga master na dapat ratuhin nila ang mga slaves sa ibang passage po, pero dito mapapansin natin dito na ito'y tumutukoy lamang na nagsalita sa mga slaves na dapat na sila ay hindi mag-take advantage, pagbutihin nila ang kanilang pagtatrabaho. They should be obedient, they should be honest sa time na hindi magpalit kasi Kristiyano ang boss, o na maglaylo sa trabaho, maging lazy dahil Kristiyano naman ang boss, ang master. So, kung ganoon din, kung magkaroon ng pagkakataon, halimbawa magtrabaho kayo, tapos na yung nag-hire sa inyo, nakapagtrabaho kayo sa Kristiyano na yung boss mo ay Kristiyano. Yung sinasabi dito, hindi dapat na i-take advantage kasi nagtrabaho ka nga at binabayaran ka sa iyong ginagawa. Hindi mo pwedeng sabihin, pwede naman ako magpa-late sa trabaho dahil He will forgive me. So, ang kanyang pagiging mabait sa iyo ay hindi dapat na i-take advantage. And the same, di ba, kay God na it's also, it remind us also kay God ay si God, gracioso naman si God. Kaya okay lang na magpasala-sala himong ko diri bisan diri mao pa akong nabuhat, okay lang kay gracioso naman ang Ginoo. Di ba sa Roma gipahinumduman ni Paul ang mga Kristohanon na ang grasya dili dapat na siya himuon di mong lisensya para sa pagpinakasala. Ang grasya mauna siya magdasig sa imo para mas lalo nga sundon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Siring sa letters ni Pablo sa Romans. So, in context dito kung kita nagtatrabaho sa usa ka tawo nga gi-hire kita, bisan di ka nagtatrabaho sa kumpanya, bisan sino na nag-hire sa imo, kung nag-hire ka sa pangupras, so it apply pa rin sa aton kung gin-hire kita para magtrabaho sa iya. Pero again, it talks about sa verse 2 sa mga kung may Kristohanon ng imo boss, you should not take advantage. Hindi na maging blessing ka, mas lalo nga maging blessing ka sa iya. So, nais ko ipalala sa iyo. And it applies, siguro, i-apply sa bugos nga areas na itong kinabuhi na we should do everything para sa Panginoon. Number one, muna natin para sa Ginoo ang mga gibubuhat natin. Kaya kung dili natin gibubuhat para sa Ginoo, we are not doing this to please God, or we're not doing it for the Lord. Alam niyo po, burden, obligasyon, permi, lahat. Pag obligasyon, pagdating ng panahon, magiging kabigatan na po. So, but then, kung ginagawa mo ito, it is like love relationship. Sinabi ko na po ito, ginagawa mo is like parents, ginagawa ang obligasyon niya sa kanyang anak dahil siya, mahal niya ang kanyang anak, mahal niya ang kanyang ginagawa. Or husband or wife relationship na ginagawa mo ang mga bagay nito dahil sa you love doing it and you love that person. Amen? And same with the Lord. Do it if you again, we should do everything para po sa Panginoon. Kahit po anumang bagay. Kahit anong pagsisimba, pagbabasa ng Bible, pag-attend sa Bible study, marami pa pong bagay na pwedeng sabihin sa atin na sinasabi ng Panginoon na gawin natin para sa Kanya, hindi para i-please ang tao. Kasi kung ginagawa mo yan para sa Panginoon, hindi magiging kabigatan sa iyong puso. Hindi magiging burden. Pangalawang bagay ay it should be a good testimony. Alagaan po natin, ingatan po natin yung testimony po natin sa Christian. Sabi ko po nga kanina, hindi po tayo dapat nagiging dahilan para mataboy ang tao papalayo sa Panginoon, kundi maging instrumento tayo ng Panginoon para maipalapit ang tao sa Panginoon. Amen? Protect your testimony. Kung
Again, ulitin ko po, ito ay maaaring nangusap sa atin, nangusap po sa atin because maaaring tayo nagiging stumbling block sa ibang tao. We should stop it na tayo nagiging katitisuran sa tao. Hindi maganda yung testimony natin. Dahil nga tayo po ay Kristiyano. Tayo po ay Christian. At ang Kristiyano ay ginagamit ng Panginoon para magdala ng kaluluwa sa Panginoon. We should protect our testimony. At pangatlo po, never take advantage yung mercy and grace, yung kabutihan. Dito yung context sa boss, but it's also remind us about sa grace ng Panginoon, about sa mercy ng Panginoon. Sabi ko pa kanina, ulitin ko po, na hindi dapat maging lisensya ang mercy at biyaya ng Diyos para abusuin natin na sabihin natin, okay lang pinakasala, pasaylonak bitaw sa Ginoo. Okay, kung tinuod ka nga Kristohanon, diri ito ang mindset sa imong hunahuna. Ang mindset sa imong hunahuna og kasing-kasing ang desire nga tumano ng kaburuton sa Ginoo. Ang i-please ang Ginoo sa imong kinabuhi, na maparangalan siya sa imong kinabuhi. And in conclusion, back to the context here, we all serve human masters. Again, kung may ang mga taong nag-hire sa iyo, may supervisor na nagkikita sa imo or manager na nagkikita sa imo, and kung hindi po natin sila i-count na worthy of all honor, then the gospel could be blasphemed. Hindi po magiging maganda ang testimony natin. And again, our testimony is only good if what we profess with our mouths remain consistent with our conduct. Maganda po ang testimony natin kung ang ating sinasabi, ang ating pinoprofess na tayo Kristiyano ay nakikita rin sa the way ng ating pamumuhay. Kung Kristiyano po tayo, makikita rin po sa ating buhay. Amen? And perhaps some of you needs prayer because, perhaps nga the Lord is, dili siya na honor sa imong life because there's still something sa imong life nga nakakasagabal para dili maparangalan ang Ginoo sa imong life, and you need prayer this morning. So lift it up sa Panginoon. God is full of mercy and God can heal you. God can help you. Whatever na nakakaulang kay ngano, dili ka nagiging maupay siguro nga testimony. Lift it up sa Panginoon. He can help you. So let's pray. Lord, salamat sa oras na ito that we can pray for one another, O God. We can pray for our brethren. Thank you, God, that you are full of grace, full of mercy. And we want to commit this time, Lord, to pray for our brethren na nagkinahanglan sa imong bulig, Ginoo. In Jesus' name, amen.